salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang isipin na parang ordinaryo lang ang buhay mo? Na parang wala na mga espesyal sa iyo? At baka hindi ka talaga magagamit ng Diyos? Kung oo, gusto kong sabihin sa iyo na ang Numbers chapter 8 ay may magandang paalala. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinaka-talented, pinakamayaman, o pinakasikat. Hinahanap niya ang pusong handang ialay ang sarili sa Kanya. I have taken the Levites from among the Israelites and have made them my own. Numbers chapter 8 verse 14. Sa Numbers chapter 8, nilinis at inihiwalay ng Diyos ang mga Levita para sa kanyang gawain. Hindi sila pinili dahil mas magaling sila kaysa sa iba. Pinili sila dahil may layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Makikita rin natin ang 7 ilawan sa tabernakulo. Ang ilaw ay hindi para sa sarili nito. Ito ay nagbibigay liwanag upang makita ng iba ang daan. Ganito rin ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Tinawag tayo ng Diyos hindi para sumikat ang pangalan natin, kundi para maipakita ang kanyang liwanag sa mundo. Minsan iniisip natin na kailangan muna nating maging perfect bago tayo magamit ng Diyos. Pero ang totoo, nililinis muna tayo ng Diyos bago niya tayo ginagamit. Hindi hadlang ang nakaraan mo. Hindi hadlang ang mga pagkakamali mo. Ang Diyos ang nagbabago, naguhubog, at naghahanda sa mga taong handang magpasakop sa Kanya. Kapag ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon, Siya ang bahalang gumawa ng pagbabago sa buhay mo. Kung pakiramdam mo ay maliit lang ang ambag mo sa kaharian ng Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang bawat ilawan sa tabernakulo ay may sariling lugar at layunin. Ganon din tayo. Hindi kailangang pareho ang calling natin. Hindi kailangang maging katulad ng iba. Ang mahalaga ay maging tapat sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kapag ang buhay mo ay nakalaan sa Kanya, kahit simpleng kabutihan, simpleng panalangin, simpleng pagtulong, o simpleng pagbabahagi ng kanyang salita, ginagamit iyon ng Diyos upang magbigay liwanag sa iba. Hindi mo kailangan maging extraordinary para magamit ng Diyos. Kailangan mo lang maging available. Ang ilaw ay hindi kailanman nagliliwanag para sa sarili nito. Nagbibigay ito ng liwanag para makita ng iba ang daan. Ganito rin ang buhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Kung matagal mo nang sinasabing, Lord, hindi ako sapat, subukan mong sabihin ngayon, Lord, narito ako. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Kapag ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, Siya ang magbibigay ng liwanag, lakas at direksyon. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil tinatawag mo kami, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil mahal mo kami. Nilinis mo ang aming puso at hubugin mo ang aming buhay upang maging kasangkapan ng iyong kabutihan. Tulungan mo kaming liwanag para sa iyong kaluwalhatian at hindi para sa aming sariling karangalan. Turuan mo kaming maging tapat sa maliit man o malaking responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa amin. Naway makita ng iba si Jesus sa paraan ng aming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating quiet time ngayon. Kung may natutunan ka sa ating pagninilay sa Numbers chapter 8, dalhin mo ito sa buong araw.
Hindi ka tinawag ng Diyos para sumikat. Tinawag ka niya para magliwanag. Hanggang sa muli, manatili tayong lumalakad sa kanyang liwanag, nagtitiwala sa kanyang layunin, at namumuhay para sa kanyang kaluwalhatian. God bless you, at magkita-kita tayo sa susunod nating heart-to-heart conversation. What are your thoughts? Write in the comments, and let's talk about it.